Hello po, good afternoon or good evening sa bawat isa. Salamat po ulit sa Panginoon for this day na tayo po ulit ay mga panalangin, makapag-aral ng salita ng Panginoon. At pasensya na rin po dahil hindi pa rin po ako makadalo sa inyo in person, pero nagpapasalamat po ako for the opportunity na ang Panginoon po ay nag-aalaw na makapag-serve pa rin po ako sa Kanya through this message, no? Kahit malayo po ako ay nakapag tuloy pa rin po ang ministry ng Panginoon. And diretso na po tayo sa ating message po sa gabing ito or sa hapon na ito. And pinamagatan ko po ito na our greatest motivation to pray, no? And sa makikita po ang ating text sa Ephesians chapter 6 verse 18. And kung may Bibles po kayo ay basahin na lang po natin. Sabayan niyo po ako. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. Ephesians chapter 6 verse 18. Sige po, before po tayo mag-proceed ay let's pray muna. Panginoon Diyos, sama sa lahat. Salamat Panginoon dahil nandyan po ulit kayo to allow us na makapag-aral ng salita, makapagbulay-bulay Panginoon, at nawa kayo pong mag-open sa aming hearts and minds Panginoon sa gabing ito for your reminder sa amin Panginoon, and nawa kayo ang manguna sa bawat isa, pumagitna po sa amin. Nawa kayo po ang maitaas din po namin sa aming mga buhay. Ito po ang kasama dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Okay. So sa ating message po short message sa gabing ito ay nakikita po natin dito na yung text po ay halos hindi na pangkaraniwan kasi kumbaga inuulit siya ng inuulit, no? It is kumbaga ilang beses nang sinasabi sa Bible yung pray always, no? Manalangin lang, lumapit lang sa Panginoon, no? Na kinukuman tayo ng Bible urging us na manalangin tayo ng hindi tumitigil or fervent, no? Parang siguro para sa iba sa atin ay kumbaga immune na. Yung iba sa atin gusto pa rin manalangin, yung iba pinagpawalang bahala, no? Pero nawa sa hapon na ito or sa gabi nito ay ma-remind po tayo or ma-encourage po tayo na kung ano po yung importance talaga ng prayer, na yung pananalangin, yung pagkakausap sa Panginoon, no? Na nawa ay ma-motivate tayo na maging consistent pa tayo sa ating prayer life, maging consistent po tayo na lumapit sa Panginoon, hindi lang po pagka may problema, hindi lang po pag may gusto tayo, kundi ay even on the happiest time, syempre manalangin din po tayo. And kumbaga in all cases, in all circumstances ay manalangin po tayo, no? Kumbaga ang sabi po dito di ba, ang sabi niyan, praying always, no? Kasi nandun yung need natin ng sa panalangin, no? Kasi obvious naman meron niyo po ang nung mabuhay po ang Panginoon sa lupa, no? Nagkatawang tao siya, no? Si Jesus Christ po, kung makikita po natin, maalala natin sa buhay niya, ay lagi siyang nanalangin, no? Kung buksan po natin sa Mark chapter 1 verse 35, makikita po natin diyan na early in the morning pa lang, kumbaga umaga pa lang, nauna pa siya sa tilaok ng manok, no? Even while it is dark, sabi sa Mark chapter 1 verse 35. Kumbaga madilim pa pala, hindi pa sumisikat yung araw, no? Ay pumunta na siya sa isang lugar na siya lang mag-isa at doon siya nanalangin. Meron niyo po, Panginoon Diyos na po yun, the Lord Jesus Christ na po yung example natin. Pero ano po makikita natin dyan? Kahit siya nananalangin po siya, alam po ni Jesus Christ yung importansya ng paglapit sa Panginoon, no? To start the day with a prayer, to start the day na merong communication, marahil thanksgiving dahil na ginising
tayo ulit, no, sa panibagong araw. Marahil meron tayong gusto mangyari sa araw na to, kaya tayo nanalangin, no? Ganoon po, even the Son of God, ganoon po, anak po ng Panginoon, alam po niya na ang importansya ng prayer, no? Na kumbaga pinaka-importanting business natin to attend to sa buhay natin, sa pang-araw-araw natin is manalangin, no? Na pero niyo po, pumunta po siya sa isang desolate area, kumbaga sa isang area na siya lang mag-isa, no? At nag one-on-one, nakipag-usap siya sa Panginoon, nanalangin siya, no? And nawa tayo din ay ma-encourage, ma-motivate po na gayahin ang Panginoon at mamuhay po with a prayerful mind, prayerful heart, prayerful life, para din po naman sa atin, no? Kasi tinan niyo po, no, si Jesus Christ po, alam din po niya na ang lahat na mangyayari sa buhay niya, from pagpasok niya sa Jerusalem, yung pako niya sa krus, yung pagkamatay niya, even to his resurrection. Alam po lahat ng Panginoon, pero nanalangin pa rin siya sa Panginoon, no? Humingi pa rin siya ng tulong sa Panginoon, no? Sa kanyang Father, no? Pero niyo po, sinabi dito na ang Panginoon, no, siya na yung pinaka-almighty, siya na yung pinakamalakas, siya na yung pinakamatalino, siya kanya na lahat, pero nananalangin pa rin siya. What more kung tayo po, no? What more kung we are merely humans, we are merely tao lang po tayo, no? Pero bakit pinagpapawalang bahala natin yung panalangin? Prayer, ang panalangin po ay pinaka-importante rin sa church, di ba? Ang prayer meeting, that's the backbone of the church. Ibig sabihin po, kung walang prayer meeting, walang nananalangin ng mga Kristiyano, wala ring tatagal na church, no? Kaya kumbaga, tingnan po natin na yung panalangin, it's an importance sa Panginoon. Kumbaga, number one priority niya yung panalangin. What more pa kaya tayo, no? Na tayo po ay optional lang sa atin. Napakasakit po, no, na kumbaga tayo po pala, actually nire-remind din po ako ng Panginoon na ang Panginoon, si Jesus Christ, nung sa buhay niya pinakita niya po yung pagiging prayerful, pero tayo po as Christians, nagiging optional lang siya. Kumbaga, option ko lang na manalangin pagka may free time ako, option ko lang na manalangin pagka wala na akong ginagawa, no? Option ko lang manalangin pagka may kailangan ako. Hindi pala dapat ganoon. Ang pinapakita pala sa atin ng Panginoon na we must always praying always, no? Being watchful to this end with all perseverance. Ang mga perseverance, ibig sabihin continuously. Kumbaga, yung perseverance, ibig sabihin pinagsusumikapan mo na manalangin pa, to continue on. Ano, hindi lang 3 times a day pagka makakain ka lang, hindi ka lang mananalangin. Hindi lang pagka may gusto kong makamit, doon ka mananalangin. Hindi pala. Sa lahat pala ng circumstances, sa lahat pala ng oras, dapat tayo manalangin, no? Dapat pala reverse, no? Kasi ang Panginoon, priority niya, tayo optional lang. Dapat pala reverse. Tayo dapat yung priority natin maging prayerful, no? Hindi dapat optional. Dapat prayerful tayo palagi, no? And sabi po dito, no, kung ang Panginoon nga, yun nga, the Son of God Himself, kailangan niya mag-spend time para mag-concentrate sa panalangin. What more tayo? Paano pa kaya tayo, no? Na tayo lamang ay follower lang ng Panginoon. We are believers, no? So, mga kapatid sa Panginoon, ang panalangin po, tandaan po natin to, ang panalangin po is sobrang laking privilege po sa isang Kristiyano
na i-ignore po. No? Kumbaga, malaki ang kawalan natin pagka in-ignore po natin yung prayer. No? At napakalaki ang mawawala sa atin pagka kinalimutan natin manalangin. It's parang nakakita ka daw ng diamante, tapos hindi mo kinuha, tapos hindi mo minina, nakita mo na hindi mo kinuha. Kumbaga yun yung kakayaman mo, tapos hindi mo kinuha. Ganun ang panalangin daw. Dapat manalangin tayo nang may importansya, merong importansya, and prioritize natin yung pananalangin. Dahil pag na-recognize po natin, no, na walang kumbaga walang katapusan yung kapasidad ng Panginoon na mag-provide sa atin, no, na tumulong sa atin, na may willingness ang Panginoon na tumulong sa atin. And then Panginoon, tandaan po natin na walang oras o walang pagkakataon na hindi mo siya kakailanganin. So, tandaan po natin na we must always be prayerful at all times. Yun lang po yung sinasabi ng Panginoon. Yun lang po yung pinapaaral niya sa atin, na manalangin po tayo palagi. No? And it's a reminder for me as well na manumbalik sa pagiging prayerful, magkaroon ng prayer time ulit, no? And nawa tayo po lahat na nakikinig sa gibing ito, ibalik din po natin yung pagiging prayerful natin. Kung prayerful kayo, panatilihin pa natin, at lalo pa natin paintihin yung pagiging prayerful, no? And yun naman po ang ating short devotion, reminder, message po sa gabing ito, na we must always be mindful of our prayer life, no? Na magkaroon po tayo ng siguro kahit ilang minuto lang po, no, na oras para lumapit at manalangin sa Panginoon. Yun lang po. To God be the glory.